Namangha si Li Changsheng nung mapansin nito na napatay ng grupo ni Fang Ping ang mga kalaban ng mga itong rank 6 catacombs martial artist. Naisip niya na wala na nga raw siyang nararamdaman na aura ng kalaban mula sa direksyon ng mga ito. Nakakagulat nga raw na buhay pa rin ang mga ito kahit na napakatindi ng mga nangyayaring labanan. Ngayon nga raw ay nakapatay na sila ng maraming bilang ng mga rank 6 at daan-daang mga mid-ranked martial artists sa panig ng kalaban. Namatay man daw ang ilan sa kanila pero unti-unti na nga raw silang nakakabawi. Napansin ni Li Changsheng na hindi maganda ang lagay ng isa nilang rank 8 dahil pinagtutulungan ito ng tatlong rank 8 catacombs grandmaster. Naisip niya na ito na nga raw ang oras para isagawa niya ang kanyang pag-atake. Bumalik si Fang Ping sa loob ng labanan para tingnan kung ano pa ang kanyang maitutulong. Ginamit niya ulit ang kanyang energy shield para makahalo siya sa grupo ng mga kalaban. Nag-uusap ang dalawang sugatang catacombs martial artist na tiyak na raw ang kanilang pagkapanalo kapag napatay ng tatlo nilang supreme ang isang supreme sa panig ng mga taga-Land of Revival. Naisip ng ating bida na mukhang gagamitin ng araw ni Li Changsheng ang hinasa nitong espada. Lagi nga raw nitong sinasabi na gustong-gusto nitong makapatay ng isang rank 8 martial artist. Naisip niya na kailangan nga raw ngayon ang tulong nito. Pero sa sandaling gamitin na raw ni Li Changsheng ang hinasa nitong espada ay tiyak nga raw na mamamatay ito. Naisip ni Fang Ping na kapag daw natalo ang kanilang rank 8 grandmaster ay tiyak na mauubos ang mga natitira nilang mid-rank martial artist. Kung mapapatay nga raw ni Vice Dean Li ang isa sa mga rank 8 ng kalaban ay mabibigyan sila nito ng kalamangan at magiging sulit ang gagawin nitong sakripisyo. Ginamit ni Fang Ping ang kanyang mental strength para ihalo sa sandata na gagamitin ni Li Changsheng. Nagpasalamat si Li Changsheng sa tulong na ibinigay ng ating bida. Ini-activate na ni Li Changsheng ang kanyang half-golden body at sinimulan na niyang hugutin ang kanyang sandata. Kasabay ng paghugot niya nito ay pinaslang na rin niya ang mga nadaanan niyang mid-rank martial artist sa panig ng kalaban. Humalakhak din siya at nagyabang na maswerte raw ang mga ito at namatay ang mga ito mula sa kanyang mga kamay. Humiyaw si Li Changsheng at sinambit ng malakas ang kanyang pangalan, ipinarinig niya sa lahat na ang isang araw rank 6 na tulad niya ay papatay ngayon ng isang rank 8 grandmaster. Hinasa niya nga raw ang kanyang longevity sword sa loob ng 10 taon at simula noon ay hindi niya pa raw ito ginagamit. Ginawa niya nga raw ito para makapatay siya ng isang rank 8 grandmaster sa panig ng catacombs at nang mabaliktad niya ang sitwasyon ng labanan. Ang lahat nga raw ng kanyang preparasyon sa loob ng ilang taon ay nakalaan para sa pagkakataong ito. Ginamit na ni Li Changsheng ang kapangyarihan ng kanyang sandata. Pagkatama nito ay agad na nalusaw ang katawan ng inatake niyang kalaban. Ipinagmalaki ni Li Changsheng na matagumpay nga raw siyang nakapatay ng isang rank 8 grandmaster. Nagyabang siya sa mga martial artist na kasama niyang lumiban ng lagusan at tinanong niya kung proud ba raw ang mga ito sa kanyang ginawa. Kahit unti-unti na siyang naglalaho ay nagawa pa rin niyang humalakhak matapos niyang makita ang pagkagulat sa mukha ng kanyang mga kasamahan. Agad na lumipad si Fang Ping para lapitan ang nalulusaw na katawan ni Li Changsheng. Sinabihan niya ang natitira nitong laman ng bakit ba raw napakahilig nitong magpasikat. Tinanong niya rin kung bakit ba raw ito nakipaglaban gamit ang golden body nito kahit na hindi pa naman ito lubusang buo. Sinabi niya rin na kung mamamatay rin lang daw pala ito ay dapat hindi na raw ito naging mabait sa kanya. Nagtungo si Fang Ping sa loob ng isang lambak para magtago sa mga martial artist sa panig ng kalaban. Humanap siya doon ng isang halimaw at agad niya itong pinatay. Ipinatak niya ang dugo ng halimaw sa natitirang katawan ni Li Changsheng upang makahigop ito ng ilang vitality. Tinanong ni Fang Ping si Vice Dean Li kung ano ba raw ang gusto nitong patunayan sa ginawa nitong palabas. Sinakripisyo nga raw nito ang sarili nitong buhay para lang makapatay ito ng isang rank 8. Tinanong niya rin kung ano na nga raw ang gagawin nila ngayon, wasak na nga raw ang lahat ng mga buto nito at binubuo na lang ito ng mga nabubulok na balat at laman. Nagtaka rin ang ating bida kung paano pa raw nagagawang mabuhay ni Li Changsheng sa ganoong kalagayan. Tinanong niya kung may mga naiwan pa ba raw ito na gustong tapusin sa kanilang mundo. Sabihin nga lang daw nito sa kanya kung ano ang mga ito at siya na raw ang gagawa. Nagulat si Fang Ping noong makita niya na nagagawa pang makapagsulat ni Li Changsheng, napaisip siya kung ano nga raw kaya ang kahilingan nito. Nainis ang ating bida noong mabasa niya na pinapalayas siya ni Li Changsheng.
Sinabi niya na talagang napakayabang daw ng matandang ito, kapag nga raw sinunod niya ito ay tiyak na magiging pagkain ito ng mga nagkalat na halimaw. Nagsulat ulit si Li Changsheng para ipaalam sa ating bida na kailangan daw niya ng vitality. Sinabi ni Fang Ping na kakatapos niya nga lang daw itong bigyan ng vitality mula sa dugo ng halimaw. Ang problema nga raw nila ay masyado na itong mahina para maka-absorb ng maraming vitality. Sinabi ni Fang Ping na sigurado raw siya na hindi pumasok sa isipan ni Li Changsheng na hindi nito makakayang makahigop ng vitality mula sa isang mahinang rank 4 na tulad niya. Nagawa nga raw nitong makapagyabang na nakapatay ito ng isang rank 8 pero ngayon nga raw ay ganoon na ang naging itsura nito. Nabahala si Fang Ping noong makarinig ito ng mga boses malapit sa kanyang lokasyon. Sinabihan ng isang catacombs martial artist ang kanyang kasamahan nang doon nga raw nagtungo ang human martial artist na kumuha sa katawan ng naaagnas na rank 6. Malamang nga raw ay nagtatago lang ito ngayon sa loob ng lambak. Binulungan ni Fang Ping si Vice Dean Li at itinanong kung napakinig rin daw ba nito ang usapan ng dalawang catacombs martial artist. Sinabi niya na kasalukuyan nga raw silang hinahanap ng mga ito. Hindi rin daw magtatagal at papalibutan na ng mga ito ang buong lambak kaya hindi na sila maaaring manatili doon. Mas mabuti nga raw siguro kung magtungo na lang sila sa loob ng isang malapit na syudad. Sinabihan ni Fang Ping si Vice Dean Li nang wag daw itong masyadong kabahan. Alam niya nga raw na mas hindi sila ligtas sa loob ng isang catacomb city dahil tiyak na may mga highly ranked martial artist na naninirahan doon. Pero marami rin daw resources sa loob ng isang syudad at maaaring makahanap daw sila ng ilang superior herbs o mga energy stones na makakatulong para umayos ang kondisyon nito. Sinabi ni Fang Ping na kung hindi nga raw magsasalita si Li Changsheng ay ikukonsidera niya na sumasang-ayon ito sa kanyang plano. Naisip ng ating bida na ito raw pala ang syudad na tinatawag na Julio City. Ito pa nga lang daw ang unang beses na nakalapit siya sa isang syudad ng catacombs at hindi niya raw inasahan na ganoon pala ito kalaki. Naisip niya rin na nakakaramdam nga raw siya ng maraming enerhiya mula sa malaking willow tree na nasa gitna ng syudad. Nagtanong ang isang babae kung ito na nga ba raw ang rank 9 Guardians of Three Demons, na tinatawag na Willow God sa loob ng Julio City. Sumagot ng oo ang lalaki at ipinaliwanag niya rin na magbubukas daw ngayon ang Spring of Life kaya naglalabas ito ng malakas na life force sa taas ng kalangitan. Binanggit niya rin na nakipaglaban nga raw kahapon sa mga martial artist ng Land of Revival ang kanilang mga mandirigma at lubhang nasugatan daw ang mga supremes at commanders ng Julio City. Bubuksan nga raw ngayon ang Spring of Life para gamutin ang tinamo ng mga itong pinsala. Pero imposible nga raw silang makapasok dahil matatagpuan ito sa pinakagitna ng syudad. Binabantayan nga raw ito ng napakaraming mandirigma at para lang ito sa mga highly ranked martial artist ng Julio City. Binulungan ni Fang Ping si Vice Dean Li kung gusto ba raw nitong subukan ang Spring of Life na pinag-uusapan ng kanilang mga katabi. Ginagamit nga raw pala ito para gamutin ang mga pinsala ng mga rank 7 at rank 8 Grandmaster. Kapag nakakuha nga raw siya ng ganoong klase ng enerhiya ay maaaring mapagaling na niya si Vice Dean Li. Nagulat ang ating bida noong bigla siyang pigilan ng nagbabantay na gwardya na makapasok sa loob ng syudad. Naisip ni Fang Ping na hindi niya nga raw napansin ang halaman na nasa kanyang likuran, gumagamit nga raw ito ng mental strength para suriin ang kanyang katawan. Napaisip din siya kung isa ba raw ito sa mga kapangyarihan ng Willow God. Napanatag ang loob ng ating bida dahil aktibo raw ang kanyang energy shield kaya hindi madedetect ang orihinal niyang vitality. Pero agad din siyang nag-alala noong makita niya na sinusuri rin ng halaman ang naaagnas na balat at laman ni Li Changsheng. Ipinakita ni Fang Ping ang laman ng kanyang bag at ipinagmalaki sa bantay na ito raw ang kanyang huli. Pumayag na rin ang nagbabantay na papasukin ng ating bida matapos niyang makilatis na wala ng kapasidad na makipaglaban ang katawan na bitbit nito. Tumuloy si Fang Ping sa isang maliit na paupahan sa loob ng Julio City. Sinabi niya kay Vice Dean Li na sa sentro nga raw ng syudad matatagpuan ang Spring of Life. Malamang nga raw na napakahigpit doon ng seguridad kaya mahihirapan siyang makapuslit sa normal na paraan. Pero kapag pinigil niya nga raw ang kanyang paghinga at dumaan siya sa ilalim ng lupa ay wala nang ibang makakapansin sa kanya. Sinabihan ni Fang Ping si Li Changsheng nang hintayin na lang daw siya nito at nangangako raw siya na dadalhan niya ito ng Spring of Life.
Hindi niya raw ito maaaring isama dahil maging ang maliit nga raw na halaman na dinaanan nila kanina ay nadetect ang taglay nitong vitality. Huwag nga raw itong mag-alala dahil babalik rin daw siya agad ng mabilis. Naisip ni Fang Ping na maraming nga raw ugat sa ilalim ng lupa at malamang daw na konektado rin ito sa malaking willow tree na nasa sentro ng syudad. Sa ngayon daw ay hindi ang mga ito gumagalaw, pero sa sandaling maramdaman ng mga ito na may dala siyang panganib ay agad nga raw siya ng mga itong aatakihin. Naisip ng ating bida na kailangan daw niyang dagdagan ang kanyang pag-iingat. Hindi niya raw maaaring sagiin ang mga ugat na ito, at hindi niya rin maaaring ilabas ang kanyang vitality at mental strength. Nagulat si Fang Ping noong mapagtanto niya na isang underground coal mine ang kanyang napuntahan. Mukhang ang mga energy mines nga raw na ito ang binabantayan ng mga nagkalat na ugat. Napansin ni Fang Ping na mukhang hindi raw bababa sa 70% ang konsentrasyon ng nasa harapan niyang bato, at mukhang hindi rin daw aktibo ang mga ugat na katabi nito. Dinampot na niya ang batong ito at agad na inilagay sa loob ng kanyang storage space. Agad din siyang umalis kung sakali mang mapagtanto ng mga ugat ang kanyang ginawa. Naisip ni Fang Ping na habang lumalapit daw siya sa sentro ng syudad ay mas lalong tumitindi ang mga nararamdaman niyang energy particles. Pagkalipas ng ilang minuto ay nakaramdam siya ng malakas na alon ng enerhiya sa kanyang unahan. Natuwa ang ating bida dahil malapit na raw talaga siya sa lokasyon kung saan matatagpuan ang Spring of Life. Nagtipon-tipon ang mga Rank 8 at Rank 7 Catacombs martial artists sa pinakasentro ng syudad. Sinabi ng isang Julio City Rank 8 na malaki raw ang pinsala na tinamo ng kanilang panig matapos nilang makipaglaban sa mga martial artists ng Land of Revival. Tiyak nga raw na aatake ulit ang mga ito at nangangamba raw siya na baka hindi magamit ng mga sugatan nilang mandirigma ang buo nilang lakas. Binanggit niya na nagdesisyon daw ang kanilang Willow God na buksan ang Spring of Life para magamot ang tinamo ng mga itong pinsala. Pinaliwanag ng lalaking Rank 8 na ang waterfall daw na nasa harap nila ngayon ay ang Spring of Life, na buo nga raw ito mula sa concentrated energy na kinuha ng kanilang Willow God mula sa mga energy mines sa mga nakalipas na taon. Inihanda nga raw ito ng kanilang Willow God para magawa nitong makapag-breakthrough at nang mapabilang na ito sa mga pinakamalalakas sa martial arts realm. Pinreserba nga raw ng kanilang Willow God ang Spring of Life gamit ang mental shield nito. Pero ngayon nga raw na nasa panganib ang Julio City ay pumayag ang kanilang Panginoon na ipagamit ito sa kanila. Sinabi ng lalaking Rank 8 na isang araw napakahalagang resources ang Spring of Life at mamaya nga lang daw ay pansamantalang aalisin ng kanilang Willow God ang mental shield nito. Sinabihan niya ang lahat ng kailangan daw ng mga itong bilisan ang pag-absorb sa energy essence na magmumula sa bukal. Pagkalipas ng ilang minuto ay nabasag na ang mental shield na nakabalot sa talon. Ipinikit ng lahat ang kani-kanilang mga mata para mag-concentrate sa pag-absorb ng enerhiya na nagmumula sa Spring of Life. Natuwa ang ating bida noong makumpirma niya na tama ang napuntahan niyang lugar. Naisip niya na hindi niya nga raw mabilang kung ilang mga Rank 7 at Rank 8 ang magkakasama doon, at bukod pa nga raw dito ang Willow God na isang Rank 9. Mukhang mahihirapan nga raw siyang makakuha ng maraming enerhiya nang hindi siya nahuhuli. Napansin ng ating bida na busy ngayon ang Willow God sa pagpapanatili ng mental shield nito at sa pagkontrol nito sa daloy ng enerhiya. Naisip niya na kahit nga raw siguro madiskubre siya nito ay hindi siya nito basta aatakihin. Mas kailangan nga raw niyang mag-ingat sa mga martial artist na nakapalibot sa kanyang paligid. Naisip niya na hindi nga raw siya naglalabas ng kahit na anong energy vibrations, hanggat nakapikit nga raw ang mata ng mga ito ay hindi ng mga ito mararamdaman ang kanyang presensya. Pero sa sandali raw na makialam na siya sa daloy ng enerhiya ay tiyak nga raw na mapapansin siya agad ng mga ito. Mayroon nga lang daw siyang 2 segundo bago ng mga ito mapagtanto ang nangyari at bago siya ng mga ito maatake. Naisip ni Fang Ping na mayroon nga raw siyang 1 kubikong metro na storage space at bubuksan niya raw ito ng sagad para makakuha siya ng maraming enerhiya. Kailangan daw niyang makakuha ng maraming energy essence sa loob ng 2 segundo at agad na makatakas sa dinaanan niyang butas bago pa siya ng mga ito mahuli. Isinagawa na ni Fang Ping ang kanyang plano at mabilis niyang nilagyan ng energy essence ang kanyang storage space. Naramdaman ng isang Julio City Rank 8 na nagbago ang daloy ng inaabsorb nilang enerhiya. Agad na bumalik si Fang Ping sa dinaanan niyang butas noong mapagtanto niya na nadiskubre na ang kanyang ginawa.
Ginamit ng lalaking rank 8 ang mental strength nito para atakihin ang papatakas nating bida. Sinabi ng lalaki na napakapangahas daw ng ating bida para magnakaw ng enerhiya mula sa kanilang spring of life. Inamoy ng lalaking catacombs rank 8 ang dugo na naiwan sa butas. Napagtanto niya na pinagnakawan daw pala sila ng isang martial artist na nagmula sa Land of Revival. Agad niyang inatasan ang lahat ng mga naroong highly ranked martial artist na kumilos daw agad ang mga ito para hanapin ang pangahas na magnanakaw. Naisip ni Fang Ping na ang pag-ataking araw na tumama sa kanya ay nakapinsala sa kanyang mga internal organs at nakawasak sa kanyang mental strength. Nakuha ng araw niya kung ano ang kanyang pakay at ang tanging kailangan na lang daw niyang gawin ay ang iwasan na mahuli siya ng mga kalaban. Kailangan nga raw niyang makabalik agad sa inupahan niyang bahay para kunin si Li Changsheng. Naisip ng ating bida na puro na nga raw mga highly ranked martial artist ang nagpapatrol sa buong lugar. 3 metro na nga lang daw ang layo niya sa tinuluyan niyang bahay, pero masyado nga raw mapanganib kapag lumabas siya ngayon. Pero kahit ganoon ay nagpasya na rin siyang kumilos alang-alang sa kapakanan ni Li Changsheng. Nawasak ang bahay na pinasukan ng ating bida matapos itong atakihin ng isang catacombs highly ranked martial artist. Ipinaalam agad ng umataking lalaki sa kanyang mga kasamahan na dumaan sa ilalim ng lupa ang hinahanap nilang magnanakaw. Hindi makapaniwala si Fang Ping na winawasak ng mga catacombs grandmaster ang sarili ng mga itong lugar para lang mahuli siya ng mga ito. Ipinaalam niya kay Vice Dean Li na nakakuha nga raw siya ng energy essence mula sa Spring of Life. Sa ngayon nga raw ay magtatago muna sila at saka sila lalabas kapag kakaunti na lang ang naghahanap sa kanila. Walang kaalam-alam ang ating bida na aatakihin siya ng mga ugat na kanyang dinaanan. Doon niya palang napagtanto na nagising na raw pala ang ugat ng Willow God at gusto raw siya ng mga itong tapusin. Nagtanong si Fang Ping kung ganoon ba raw talaga kadali para sa isang rank 9 na pumatay ng isang rank 4 martial artist na tulad niya, para nga lang daw itong nang aapak ng isang langgam. Sinabi ng ating bida na nagawa nga raw niyang makapuslit kung nasaan ang Spring of Life at nakakuha rin daw siya ng maraming energy essence. Natakasan nga raw niya ang mga pag-atake ng mga highly ranked martial artist at nagawa niyang makabalik sa loob ng tinuluyan niyang bahay. Pero ngayon nga raw ay halos isang hakbang na lang ang kailangan niyang gawin para matulungan niya si Vice Dean Li. Isa nga raw ito sa mga dahilan kung bakit hindi siya maaaring sumuko. Sinabihan ni Fang Ping si Li Changsheng nang bilisan daw nito ang pag-absorb sa mga enerhiya na inilalagay niya sa katawan nito at nang madali raw itong makarecover. Bahala na nga raw kung mamatay man ito sa dami ng inilalagay niyang enerhiya. Mas ayos pa nga raw yun kaysa naman mamatay ito ng isang mahina. Naisip ni Fang Ping na may pinsala nga raw ang kanyang mental strength, may tama ang kanyang mga internal organs at malapit nang umabot sa limitasyon ang buo niyang katawan. Ayaw nga raw siyang tigilan ng mga ugat na ito at hindi rin daw siya mananalo kapag pinili niyang lumaban. Tinamaan ang isang paa ng ating bida kaya bigla itong natumba at napahinto sa kanyang pagtakbo. Naisip ni Fang Ping na mukhang ito na nga raw ang kanyang katapusan. Bigla na lang nagliwanag ang bag na nabitawan ng ating bida. Nagsalita si Li Changsheng at sinabihan si Fang Ping ng tatagan pangaraw nito. Sinabi niya rin sa ating bida na ipagpatuloy lang daw nito ang pagbibigay sa kanya ng enerhiya.